Okay na. At dahil nga hindi tayo dapat maging kampante sa buhay, ay kailangan hindi lamang tayo mag-aantay ng grasya. Kaya naman kailangan natin ng panibagong extra income. Alam niyo naman ang buhay, hindi tayo laging meron. Hindi laging meron tayong maaasahan. At ayan na nga, mula pa sa USA natuloy na ang plano ng kuya na magpaalaga ng baboy dito sa Pilipinas. Ayan, so this is the day na dadating ang ating mga biek. And maririnig nyo naman kung gano'n na sila. Sa hirap nga ng buhay dito sa Pilipinas ay dapat madiskarte tayo. Mabuti na lamang at may idea na ang family ko sa pag-aalaga ng baboy at manok dati pa dahil naging pangkabuhayan na nga din nila ito. Ngunit sa tagal na nga ng panahon na lumipas ay panibagong hamon na naman ang pag-aaral kung paano nga ba mag-alaga at magpalaki ng baboy sa makabagong panahon. Habang nililipat nga ang mga biik ay tinuruan na rin ng may-ari si Mami ng mga proseso ng pagpapakain dito mula sa bagong panganak hanggang kada buwan na pagpapalit ng klase ng pagkain ito. Ngunit bago ang lahat, ano nga ba ang biik? Ang biik ay maliliit at batang baboy na maaaring umabot ng humigit kumulang na 20 kilo ang timbang. Sa ibang lugar ito ay kilala rin sa tawag na buwik o kulig. May dalawang klase ang mga biik. Ito ay ang mga sumususong biik o sucklings at mga walay na biik o tinatawag na weaners. Alam niyo ba na ang magandang biik daw ay may makintab at malarosas ang kulay na balat? Manipis at nakadikit ang balahibo sa balat. Ang mga mata ay malinis, malinaw at walang muta. Hindi namumula o hindi namamaga. Ang nguso ay mamasa-masa, ngunit walang sipon. Ang mga biik ay dapat masaya at masiglang kumilos. Ang balat ay walang mga pantal-pantal o kagat ng lamok o kahit anumang parasito. Sa kaso ng biik na napunta sa amin ay masisigla at magagandang klase ang aming aalagaan. 42 days na nga daw ang gulang nito simula mawalay sa kanilang inahing baboy. Madam, pwede kayo magpili ng inahin dito. Malalaki po yung inahin nito. Naalala ko nga dati, kumukuha pa kami ng mami at daddy ng mahabang damo na hindi ko na alam kung anong tawag at mga gulay na overripe para lamang ipakain sa mga alaga naming baboy. At ngayong naisipan nga ng kuya na magpaalaga ng baboy dito sa Pilipinas, ay grabe na lang ang pagpapanood ng mami ko sa YouTube kung paano magpalaki at magpaalaga ng baboy. Parang mas mahal na nga nito ito kesa sa mga anak niya. Guys, ito yung inahin. Lalagay ko na ito inahin. Para ba yung mainahin? Anyway, bago nga ang lahat ay nagpagawa na ulit kami ng bagong kulungan ng baboy. Ang kulungan ng baboy ang isa sa pinaka-importante sa lahat bago mag-alaga nito at ang kulungan ay dapat laging tuyo, walang malakas na ihip ng hangin at may katamtamang init. Dapat ding isaalang-alang bago ang lahat ay ang pagpapagawa ng poso negro para siguradong hindi makakaabala sa mga kapitbahay at sadyang malinis ang magiging kulungan nito. Nasinigurado na nga ng daddy ko bago ang lahat. At dahil nga probinsya ang aming lugar ay nasa dulo kami ng aming compound na napapaligiran ng mga palayan at masarap talagang gawing mini farm itong aming likuran. Bukod nga dito kung hindi nyo maitatanong ay may mga tanim na rin kaming mga gulay at may pailan-ilan pang natitirang mga manok na alaga ng aking mga magulang. Hindi tayo pwedeng magpakampante at umasa lang sa grasya. Kailangan natin ng diskarte. At ngayon nga ay mapapasigaw na lamang ako ng Ma! Marami tayong ulam! Muli ito ang original, Damarikit. Bye-bye!